Magandang hapon mga kamaharlikans. Nilisan kahapon ang mga taga-Arakan, Cotabato at Gipos ng Buanga del Sur dito sa International Bank of Maharlika, Maharlika Nation. Formal nang ilabas kahapon ang initial na budget para sa programang pang-food security ng mga komunidad ng katutubo sa Arakan at Gipos. Tinalakay sa orientasyon ang mahalagang probisyon ng batas ukol sa karapatan ng mga katutubo o lumad, kabilang ang kanilang mga pribilehiyo, responsibilidad at programang maaaring mapakinabangan ng kanilang komunidad. Layunin nitong tiyakin na ang bawat miyembro ay may sapat na kaalaman hinggil sa kanilang mga karapatan at wastong paggamit ng pondong ipinagkaloob. Bukod dito, ipinakilala rin ang paggamit ng Golden Zion Currency bilang alternatibong sistema ng palitan sa loob ng kanilang komunidad. Ipinaliwanag ng mga tagapagsalita ang layunin nitong palakasin ang panloob na ekonomiya at hikayatin ang mas aktibong kalakalan sa lokal na antas. Isinagawa rin ang pagsasanay hinggil sa paggamit ng isang digital system na gagamitin para sa itatayong tribal market na nasabing mga lugar. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang sistemang ito ay makatulong sa mas maayos na pagtatala ng transaksyon, mas malinaw na pamahala ng pondo at mas epesyenteng operasyon ng pamilihang pangtribo. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay higit pang mapagtitibay ang seguridad sa pagkain, kabuhayan at pang-ekonomiyang katatagan ng mga komunidad ng katutubo sa dalawang lugar. Kanina rin, ilabas naman ng International Bank of Maharlika ang initial budget para sa mga benepisyaryo sa mga Pumalarang, Vicenzo, Sagum at Zamboanga del Sur. Matapos matanggap ang budget, isinagawa rin ang isang orientation para sa mga benepisyaryong hinggil sa proseso ng pagpapalit o pag-i-exchange ng tinatawag na Golden Zion Currency. Ipinalawanag sa kanila ang tamang sistema at patakaran sa paggamit nito bilang bahagi ng kanilang internal na sistema ng kalakalan. Bukod dito, binigyan din sila ng pagsasanay sa paggamit ng digital system na gagamitin sa operasyon ng itatayong tribal market. Layunin ng sistemang ito na gawing mas maayos, transparent at organisado ang mga transaksyon sa loob ng pamilihan. Mula rito sa International Bank of Maharlika, Maharlika Nation, ako si Dato Mangyum, nag-ulat para sa MBS News, One Nation, One